Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan lang ho natin itong nag-viral na video ngayon sa social media na inamin ni Dayunior na meron silang mga troll army. O nga naman mga kabisdak, sa totoo lang, kailangan talaga nila ng mga troll army. Lalo na ho ngayon. Ang tanong, sa kanilang mga troll army na yan, kaya nilang pabagsakin ang mga Duterte. Kasi nga ho, almost mga 3 years na sila, panay banat kay Inday Sara, mga Duterte, lalong lumalakas ang mga Duterte. Imbis na mapahina nila, baliktad yung naging resulta. Lumalakas ho. Bago ko po i-play yung naturang video na nagtitrending, sabi ko nga ho kanina, kailangan talaga ng maraming troll army ang Marcos admin. Kasi ang mga Duterte hindi pa rin natitinag. Pero para sa akin, kahit mag-ubos ho sila ng billions of billions na pira, hindi pa rin nila kayang tapatan ang mga Duterte kasi nga ang mga supporters po ng mga Duterte ay mga organic. Yung talagang legit na mga volunteer. Sanay na ba sa pagtatanggol sa kay Tatay Digong, sanay na magboluntaryo kay Tatay Digong, makipag-bardagulan dyan sa social media. Yung grupo nga ho namin, 2015, bardagulan na until now. Ngayon, tingnan nyo po kung ano yung magiging reason nila para mag-hire sila ng mga troll army. Meron lang akong isang ipi-play na video. Dahil ang hinahanap po ngayon pa rin ng maraming Pilipino ay mga Duterte. Iyan yung gusto po nilang walain sa isip ng taong bayan, yung apelyedong Duterte. Kaya nga, meron silang demolition job na dapat sila ang titingalain ngayon. Kaso nga ho, ang taong bayan, kung ano po yung nasa puso, yun talaga yung sasabihin. Panoorin niyo po yung video ng isang obispo. Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Yung mga hindi pumalakpak, bahala kayo. Naran po kayo. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, mga politiko'y takot na takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Aba, biglang anong nangyari? Ngayon ang mga kurakot mga nakaupo. Naran po kayo? Ako, tayo may hindi pinanganak kahapon. Correct. Alam natin yan. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad ng pagkakaisa sa bansa natin. Kung matetreten sila sa pagtakbo ng mga Duterte, matreten sila. Bakit? Matitino yung Duterte. Okay. Ayan po yung statement ng isang obispo. Tingnan nyo ho. Kailangan pa rin umano ng Duterte kung siya lang pag masusunod, dapat bumalik ang mga Duterte. Kasi nakabuild ng legacy. At ito pa, bakit kailangan ho ng Marcos admin ng maraming troll? Ang bagong latest survey. Ayan ho, SWS satisfaction rating as of June 23 to July 1, 2024. Tiningnan nyo po dito, si Dayunior nakakuha lang ng plus 27. Si Inday Sara nakakuha ng plus 44 net satisfaction rating. Malayong malayo ang mga Marcos sa mga Duterte. Kaya mag-overtime tong mga trolls laban sa mga Duterte. Ito pa, bago yung video. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit kailangan nila mag-hire ng maraming trolls. Yung latest na presidential survey na pag-usapan natin kagabi, isipin nyo, si Tambaluslos, ang dami niyang pinangmigay na ayuda, bigas, inikot na buong Pilipinas, pero anong nangyayari? 0.8% yung nakuha niyang rating. Malayong malayo
kay Vice President Inday Sara Duterte, 25.4%. So magdudouble time sila ngayon na kumuha ng mga troll army para pabanguhin itong si Tambaloslos at si Dayunyor sa social media. Budol yung datingan. O ito pa. Ngayon matagal na po pinag-uusapan yung mga troll army. Dati na hong itinanggi ng opisyal ni Dayunyor ng PCO. Ito ay 2023, yung September last year. Sabi nila dyan, no troll farms armies in Marcos admin. Ang problema nga ho, hindi nagtutugma. Ang sinasabi ng PCO yan last year sa kumakalat ngayon na video sa social media. Hindi ko alam kung kailan po itong video, pero trending ho kasi kaya pag-usapan na ho natin ngayon. Pakinggan nyo po yung naturang video at bahala po kayo maghusga. Okay, ito. Eh, sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya doon kami nag-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Ipapakilala ko sa inyo ang ating troll army. Can you please show yourselves? Emerald, Franz, Gerald, tatlo yung troll army natin, tatlo. Ano, maliwanag ho sa kanyang pahayag na nag-hire umano sila ng mga troll army kasi nga sa social media ang laban. Alam niyo ho, pag sinasabi mong troll army, but for example, tatlo yung binanggit niya dyan sa naturang video. But for example, nakita niyo po yung thumbnail ko dyan, yung picture dyan. Isang tao, maraming account yan. Maraming devices na gamit. Kaya niya gumawa ng mga 100 account bawat isang tao gamit yung iba't ibang gadgets. Kita nyo yung picture? Isang tao yung nagmaniobra dyan pero maraming gadgets na gamit. Yan yung halimbawa ng isang troll army. Kasi nga ho, madali lang namang gumawa ng account, ma-YouTube ka man, ma-Facebook ka man, madali lang. Bili ka lang ng maraming SIM card, kung ano, gawa ka lang ng mga account. Yun yung tinatawag na troll army. Ang masaklap nito mga kabisdak, ang kanilang layunin at hangarin, pababanguhin sila. Kumbaga, dadayain nila kung ano ang nangyayari sa ating bansa. What for example, yung ekonomiya bagsak. So ngayon, ang gagawin ng mga troll army, babalik ta rin. Yung ekonomiya under Marcos admin ay umayos gumanda. What for example, mag-post yung page ni Dayunyor. Automatic yung mga troll army, mag-like yan, mag-share, at kailangan merong conversation. At ang masaklap pa, yung ibang mga troll army, ang ginagawa ay nanggugulo sa mga live, sa mga channel, ng mga nagkikriticize sa Marcos admin. Kahirap-hirap pa, yung mga channel ho, YouTube channel, Facebook, ay nire-report ng mga troll army. Ako, biktima ako dyan. Sa Facebook, sa YouTube din. Pero yung mabigat talaga sa akin, yung inatake ako ng mga troll army, yung sa Facebook. Umabot po ng 7 months, ako po'y suspendido sa FB kay Mita. Isipin niyo po, after po ma-report yung account ko, ay nakita ko po yung mga followers ko nabawasan ng 100. So, ibig sabihin, massive report yung ginawa ng mga troll sa akin. Baka nga ho, isang tao lang yung gumawa nun. Isang troll army lang. Gamit ang 100 account. Yan yung trabaho ng mga troll army. Masaklap nga ho ngayon, under Marcos admin, yung mga troll army na yan, ginagamit sa paninira sa mga Duterte. At ang mga sahod ng mga yan ay galing sa kaban ng bayan. Bahala na po kayo maghusga sa sinasabi ni Dayunyor sa video na meron umano silang mga troll army.